Good morning sa ating lahat. Tuloy natin yung ating pag-aaral sa chapter 2 ng Book of Colossians. Lesson 1 tayo, na kung saan ang buong theme ng chapter 2 is Christ is enough. Sapat ang ating Panginoong Jesus. Walang dagdag, walang bawas. Ang ating Panginoong Jesus, siya ang tagapagligtas, ang kanyang pagsasakripisyo ay sapat na. Last week, ang part 1 ng ating lesson 1, standing firm in Christ, ang pagiging matatag na nakatayo kay Kristo. At tinignan natin ang tatlong aspeto kung paano tayo manatiling matatag kay Kristo. Una doon sa verse 1 is real concern, mahalaga sa mga mananampalataya. Nandoon ang pag-aaruga, nandoon yung concern natin sa isa't isa. Meron tayong pakialam sa mga kapatid sa Panginoon, na yung pakialam na yon sa positive side, na kung saan aalagaan natin sila sa panalangin, paalalahanan natin sila, tuturuan natin sila ng salita ng Diyos upang hindi sila malayo sa Panginoon. At yung point number 2 natin is rich unity, para manatiling nakatayo ang church ng Panginoon, ang lahat ng mga mananampalataya, hindi dapat divided, kundi dapat ang church ng Panginoon ay united. Magkaisa sa iisang pananampalataya. Yun ang itinuturo ng Ephesians chapter 4. Na yun yung dahilan kung bakit kailangang i-equip ang lahat ng mga mananampalataya upang magkaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya. Dahil kapag nagkaroon ng pagkakataon ang mga false teachers at naalaw ang false teaching, ano mangyayari? Ang goal kasi ng mga false teachers ay i-divide ang mga mananampalataya. Kaya itinuro mismo ni Apostle Paul in chapter 2, verse 2 ng Colossians, na kailangan magkaroon ng pagkakaisa sa lahat ng mga mananampalataya. At yung pangatlo ay revelation in Christ. Alam ninyo, lalo tayong napapatatag kay Kristo kung nagkakaroon tayo ng knowledge and wisdom kay Jesus Christ. Dahil ang sabi ng Bible, kay Jesus Christ lamang masusumpungan ang knowledge at ang wisdom. So hindi ito galing sa mundo, kundi galing mismo kay Jesus Christ. Habang lumalalim yung ating pagkaunawa kay Kristo at ating ina-apply ang ating mga natutunan kay Kristo, then nagiging rooted talaga tayo. At hindi tayo basta-basta matitinag. Ngayon naman ay nasa pang-apat na tayo. Basahin natin ang verse 4 and 5. Dito tayo magfo-focus. Na kung saan ito yung pinupunto ni Apostle Paul, or the two final key aspect, na kung saan ang mga mananampalataya ay mananatiling matatag kay Kristo. I tell you this so that no one may deceive you by fine-sounding arguments. For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit, and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is. So tignan natin ngayon ang dalawa na katuloy ng ating pinag-aralan last week. Number 4, resist deception. Para manatili tayong matatag kay Kristo, hindi dapat tayo basta-basta nakikinig sa mga teachings. Gayahin natin ang Berean Church. Ang Berean Church, nung pumunta si Apostle Paul sa kanila at tinuruan sila ni Apostle Paul, hindi sila basta-basta naniniwala kay Apostle Paul, kundi ang sabi ng salita ng Diyos, na pinakinggan nila si Apostle Paul at pag-uwi nila ng bahay, sinesearch nila ang Scripture, kung tama ba, kung totoo nga ba, at kung nasa Scripture nga ba ang mga itinuturo ni Apostle Paul. So ganoon din ang lahat ng mga mananampalataya, maging katulad ng mga Berean believers, na hindi basta pag nakapanood tayo ng mga magagaling na mga nagsasalita, mga motivational speakers, or ibang mga preachers, kailangan nating i-check ang lahat. Ito nga ba ay nasa Scripture? Ito nga ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Ngayon, tignan natin ang background ulit ng book na ito, na kung saan ang dahilan kung bakit sumulat sa Apostle Paul. Maraming mga nag-i-impluwensya sa kanila. Maraming mga false teachers, iba't ibang mga grupo ang nag-i-impluwensya sa mga mananampalataya. Hindi lang ang mga makamundo, kundi mismo maraming mga religion ang pumapasok sa church sa Colossus. At ilan sa mga mananampalataya ang na-impluwensyahan ng Gnosticism, ng Judaism, at ng iba pang mga katuruan.
Kaya anong sinasabi na Apostle Paul? Kailangan nyo i-resist, kailangan hindi nyo tanggapin ang mga teachers na ito na kung saan nagtuturo ng mali. Tingnan natin sa Tagalog, ang sabi niya rito, ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Ganyan talaga ang mga false teachers. At yun din mismo ang sinabi ni Jude, na ang mga false teachers mahuhusay magsalita, matatamis magsalita. Anyway, kung basahin ninyo in Genesis chapter 3, matamis magsalita ang kaaway. And in 2 Corinthians, na mismo ang mga sined ng kaaway sa loob ng church ng Panginoon, sinabi mismo ni Apostle Paul na magagaling silang magsalita. So kailangan na maging maingat tayo. Ginamit ni Apostle Paul yung word na fine-sounding arguments. Na ang ibig niyang sabihin is persuasive speech. Ang ganitong uri ng mga argumento ay nakakahikayat kasi nakakaakit sa pandinig. Kaya madali silang manlinlang at madali nilang mailigaw ang maraming mga mananampalataya. Bagaman magandang pakinggan, ang mga taong ito, tandaan ninyo, hindi sila nagdadala sa katotohanan. Kasi ang purpose ng mga false teachers, ilayo ka sa katotohanan. Inililihis ang iyong isipan at inililihis ang iyong lakad mula mismo sa turo ng ating Panginoong Hesus. Yan yung dahilan kung bakit kailangan na ang lahat ng mga mananampalataya ay maging alerto at kailangang i-discern ang mga bagay na ito. Dahil tandaan ninyo, dapat nating isipin, bakit nga ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Tingnan ninyo ang way ng pagtuturo mismo ni Apostle Paul. Si Apostle Paul, hindi niya ginamit sa kanyang pag-akay, hindi sa pamamagitan ng mga matatamis na mga pananalita, kundi sinabi niya ang buong katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil minsan ang katotohanan ay masakit. Ang katotohanan, syempre pag-usapan ng rebuke, usapang discipline, usapan ang pagkokorek, maraming maiinis, maraming magagalit, maraming aayaw. Ang ating Panginoong Hesus, nung siya'y nagkatawang tao, hindi niya inakay ang mga tao sa pamagitan ng kanyang matatamis na pananalita. Kundi sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus, ako ang katotohanan. So ibig sabihin, hindi siya isa sa mga katotohanan, hindi lang siya nagsasalita ng katotohanan, siya mismo ang katotohanan. At walang anumang kasinungalingan sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga maraming nag-reject sa ating Panginoong Hesus, maraming umayaw sa ating Panginoong Hesus. And according to John chapter 6, nung sinabi ng Panginoong Hesus, I am the bread of life, anong sabi ng mga tao? Hard sayings, hindi namin matanggap yan. At iniwan siya ng napakaraming mga tao at ang natira ay ang 12 disciples according to John chapter 6, verse 66. Kaya sabi ng Panginoon sa 12 disciples, ako, iiwan nyo rin ba? Iniwan siya ng napakarami. Dahil sa kanyang statement, I am the bread of life. Na kanyang sinasabi na siya lamang ang makapagliligtas. Na kung mananampalataya ang isang tao, matatanggap niya ang buhay na walang hanggan. Sabi ng mga tao, hard sayings. Bakit? Nasanay ang tao sa mga katuruang basta't gumawa ka lang ng mabuti, basta't mabuti ka lang sa iyong kapwa, basta't reliyoso ka lang, basta't wala kang tinatapakang ibang tao, ligtas ka na. Pero simple lang tinuturo ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala nang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang makakapunta sa Ama at magdadala sa atin sa Ama, kundi si Kristo lamang. Sino nga ba ang target ng mga false teachers na ito? Walang iba kundi yung mga hindi prepare. Yung mga kaunti ang kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya yun yung pinag-aralan natin last week. Na kung saan na ang knowledge na ito ay hindi nakukuha sa iba, hindi sa mundong ito, kundi mismo kay Jesus Christ. Siya mismo ang revelation ng Diyos at sa Kanya masusumpungan ang knowledge at ang wisdom. Kaya nga yun ang ginamit mismo ni Apostle Paul last week doon sa ating pinag-aralan na ginamit niyang word na knowledge is gnosis. Na kailangan mag-increase tayo sa knowledge kay Jesus Christ. At yun din mismo ang sinabi ni Apostle Peter na kailangan mag-grow tayo hindi lang sa grace kundi mag-grow rin tayo sa knowledge. So lahat ng mga mananampalataya kailangan tuloy-tuloy ang pag-grow sa knowledge. Sa anong knowledge ito? Sa kanyang mga salita.
Kasi kapag kakaunti ang kaalaman natin sa salita ng Diyos, anong mangyayari? Madali lang tayong ma-deceive. Tingnan niyo si Eve. Bakit madaling na-deceive si Eve? Anong sinabi ng kaaway? Totoo bang sinabi ng Diyos na bawal kainin ang lahat ng mga bungang kahoy, mga bunga dito sa halamanan? Ang sabi ni Eve, hindi naman sinabi ng Diyos na bawal kainin ang lahat, kundi dito lang sa gitna bawal hipuin at kainin. Hindi sinabi ng Diyos na bawal hipuin, ang sinabi ng Lord, bawal kainin. Yun ang problema pag kulang ang kaalaman sa salita ng Diyos. Madaling ma-deceive. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4 verse 14, na kailangan maging deeper ang understanding ng lahat ng mga mananampalataya sa salita ng Diyos upang hindi sila maitangay ng iba't ibang mga katuruan. At sinong tinutukoy niyang madaling matangay ng iba't ibang katuruan? Walang iba kundi ang mga hindi prepared at kaunti ang kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya nga doon sa verse 2 and verse 3, in-emphasize na Apostle Paul, una yung love, pangalawa ang wisdom at knowledge kay Christ, upang i-equip ang church para may resist nila ang error, ang mga maling katuruan. So kailangan ng mga mananampalataya maging rooted kay Christ upang hindi maidala sa maling daan. So deception must be resisted. Kaya nga sinabi ng Apostle Paul, I tell you this so that, anong ibig niyang sabihin? Na ang teaching na ito ay isang shield against sa false teachings. Yun ang shield natin. Kaya sinabi niyang, I tell you this so that. So ang mga Kristiyano, tinutukoy niya rito na hindi dapat passive ang mga Christians. Hindi sila passive. Kailangan tayuan ang katotohanan. I-test ang lahat ng mga teachings at i-reject ang anumang mga maling katuruan. Kaya mahalaga talaga meron tayong notes. Yan yung dahilan kung bakit in-encourage namin kayo na meron kayong mga notes, magdala kayo ng mga spiritual notebook, meron kayong ballpen, at napansin ninyo, for how many years na? 14 years na ang new life. Lagi namin kayong in-encourage na magbasa ng Bible every day. At pag nagbasa kayo ng Bible, hindi yung Psalm 1 ngayon, then sa susunod, Genesis chapter 2, then sa susunod, Revelation chapter 1, hindi ganon. Tinuro namin sa inyo, ang pagbabasa dapat sunod-sunod dahil nung isinulat mismo, ang bawat book sa Bible, walang chapter yan, walang verse, dire-diretso yan. Kaya hindi mo maintindihan yan kung hindi mo tinitingnan in context. Kaya mahalaga, sunod-sunod ang pagbabasa ninyo ng Bible. Kunyari, pag Genesis ngayon, then tapusin mo ang buong Genesis from Genesis chapter 1 to chapter 50. Hindi patalon-talon. Mahirap maintindihan ang konteksto kapag patalon-talon ang pagbabasa ninyo. Amen po ba? So, ano dapat natin gawin? Reject false teachings. Every attractive teaching must be tested by Scripture. Tandaan ninyo, ang may final authority, ang may final word, walang iba kundi ang Scripture. Kaya mahalaga sa atin, i-develop natin ang habit na i-check natin ang mga sermons, ang mga podcasts, ang mga social media posts. Baka mali na ang itinuturo. Bigyan ko kayo ng mga modern examples ng mga false teachings. Ang prosperity gospel. Anong sinasabi ng prosperity gospel? Magbigay ka lang ng malaking offering, siguradong pagpapalain ka ng Diyos ng malaking pera. Yan ang teaching ng prosperity gospel. Kung itetest natin sa scripture, totoo na may pagpapala sa pagbibigay. Pero huwag niyong kalilimutan na hindi laging material ang balik niyan. Possible na ito ay peace, joy, spiritual growth. Hindi lamang yon ang manifestation or law of attraction. Siguro nahihilig kayo sa TikTok, lagi niyong naririnig ang salitang manifestation or the law of attraction, na sinasabing, isipin mo lang lagi ang gusto mo, darating ito sa iyo. Wow! Parang okay, parang maganda, pero mali. Pag itetest natin sa Scripture. Dahil ang Bible, nagtuturo na ang prayer ay pagtitiwala sa Diyos. Hindi ito self-centered, positive thinking.
Hindi yung kung ano yung gusto ko, kung ano yung iisipin ko, yun ang darating sa akin. Tandaan ninyo, bagaman sinabi sa John chapter 15 na anuman ang hingin ninyo ay ibibigay sa inyo, huwag niyong kalilimutan ang dapat natin gawin na ang mag-i-interpret sa scripture ay hindi ikaw, kundi ang scripture rin. Kundi titignan natin anong sinasabi ng scripture, ano ang sinasabi sa ibang mga verses. Kung titignan nyo sa context ng John chapter 15, ang usapan doon, ang lagi nating titignan doon, yung sinabi ng Panginoong Hesus, ilang beses yung ginamit ito, yung salitang manatili. Remain, remain, remain. So kung mananatili ka kay Jesus Christ, it means hindi ka hihingi na outside sa kanyang kalooban. At yun din ang sinasabi mismo ng 1 John, na kung tayo hihingi sa kanya ng ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa kalooban mo. Hindi ayon sa kagustuhan mo. Or maaaring sasabihin nyo, sinabi ron, ano man ang gusto namin eh. Yung gusto na yon, na dahil sa ikaw ay nagpapasakop sa will ng Panginoon, ang ginugusto mo, hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng Panginoon. Nakukuha po ninyo. Hindi yung kung ano yung inisip ko, na gusto ko, darating yon. Yun ang sinasabi mismo ng law of attraction or yung manifestation. Baka kayo, nagganon na kayo. Nagpo-post kayo ng mga ganito. Kasi parang nasa isip nyo, ito, papakita ko itong bahay na ito, ma-attract ito, darating to sa akin. Sabihin ko sa iyo, magtrabaho ka. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, magtrabaho ka. Ang mga New Age quotes, ano yon? Parang mga Bible verse din ito. Halimbawa, yung nababasa natin, the universe is conspiring to bless you. Wow. Ngayon, sasalain natin sa salita ng Diyos. Ang universe ay hindi creator, created lang ang universe. Ang universe ay gawa ng Diyos. It means, hindi ito nag-iisip. Ang universe, hindi yan nag-iisip. Hindi yan lang nagpaplano. At hindi rin yan nagbibigay ng blessings, no? So, paano mo sasabihin the universe is conspiring to bless you? New Age yan. Mga New Age quotes. Tandaan ninyo, ang nagbe-bless lang talaga, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga napag-aralan natin ang Book of James. Na sinabi mismo ng Bible, every good and perfect gift is from above. Si Lord ang nagbibigay, si Lord ang nagbe-bless, hindi ang universe. Ngayon, tignan natin yung ginamit nilang yung word na universe. Pinapakita rito yung, alam mo yung sinasabing, doon ka tumawag, hindi na kay Lord. Dangerous yan eh. Inilalayo ka kay Christ. Hindi ka na nakafocus kay Christ. Para bang may shortcut. Imbes na lumapit ka mismo sa Diyos, dumidiretso ka sa universe. Isipin ninyo yan. Yan ang isang malaking problema. Ulitin ko, hindi universe ang nagbibigay na blessing, kundi ang Diyos mismo. Dahil siya ang creator of the universe. Meron pa yung mga post na nagbabawas o nagdadagdag sa gospel. Ano yon? Lahat ng religion ay pare-pareho, lahat ng mabait maliligtas. Ilang beses ko na narinig yan. Actually, pag ako nag-house to house, minsan, doon sa aking hinahouse to house, sabi niya sa akin, lahat naman ng religion, pare-parehas. Iisa lang patutunguhan. Hindi ako umuo kinontra ko talaga. Sabi ko, hindi po. Hindi lahat ng religion, pare-parehas. At hindi rin lahat ng mabait maliligtas. Bakit? Dahil sinabi mismo ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus lang. Wala nang iba. So kailangan ang gawin natin is think before you share. Lalo na ngayon sa panahon ng social media. Napakarami. Pag-scroll mo pa lang. Minsan ang bilis natin mag-share. Yun nga, yun sa mga ilang nabanggit ko. Kasi nakikita ko yun eh. Nung una hindi ko talaga rin alam yan. Pati yung sa manifestation, yung manifesting ganito. Minsan sa discussion namin ng mga preachers, kasi ginagawa namin bago kami mag-preach, merong mga discussion, then meron kami mga binabago sa main points, kung ano yung mas maganda, pati sa mga explanation, pati sa application. So ginagawa rin namin yan as a group.
Nung napag-usapan namin patungkol sa law of attraction, itong manifestation na ito, nung sinasabi sa amin, syempre, yung mga mas bata, mas alam ito. So doon na ako nag-search kung ano nga talaga ito. Tama yung sinabi din. Sabi ko, pwedeng i-send sa akin kung ano itong mga ito, anong ibig sabihin ng mga ito. So sinend sa akin yung patungkol dyan. At pinag-aralan ko, sabi ko, ito ang problema. Marami nang nag-share ng mga Kristiyano nang hindi mo na iniisip. So bago i-share ang isang verse quote sa Facebook or sa TikTok, basahin mo na ang buong context. Mahalaga ang context. Madali lang rin naman mag-post ng isang verse sa Bible, pero tingnan ninyo kung ano ang pinalalabas nung nag-post na yon. Kasi tandaan ninyo, ang kaaway natin, nagko-quote din siya. Naalala niyo, sinabi niya sa ating Panginoong Hesus, nasusulat. Ni-twist niya ang Word of God. Ang practical na gagawin natin, think before you share, at hindi lang dyan. Christ-centered ba ito? Itong post na ito, Christ-centered ba? Kasi tignan niyo mga influencers ngayon, gumagamit din ng mga Bible verses. Pero tandaan ninyo, hindi ang Bible ang susunod sa tao, kundi ang tao ang magpapasakop sa Bible. So kailangan tingnan natin, i-check natin, Christ-centered ba ito? Kung ano ang ine-exalt nito, ano bang ine-exalt nito? Kunyari, meron nag-post, isang influencer, pinost niya ang isang Bible verse. Ano ang kanyang ine-exalt? Money? Anong ine-exalt niya? Ang feelings? Ang sarili? Or si Christ? Kailangan i-check natin. Anong kanyang ine-exalt? Ang kanilang religion? Lagi at laging titignan natin, ito nga ba ay Christ-centered? At kailangan mismo i-check natin ang mga trusted sources. Kaya nga mahalaga ang mga study Bibles, mga commentary. Ako, talagang mahilig ako magbasa ng mga sulat ng mga scholars. Mga commentary. Marami akong commentary. Marami akong study Bible. Kaya mahalaga itong mga ito, mga trusted sources itong mga ito. Then, bilang mga Kristiyano, mahalaga tayong maglaan tayo ng oras sa pagbabasa natin ng Bible at pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun yung laging paulit-ulit naming sinasabi sa inyo ni Pastora na magkaroon tayo ng discipline sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Meron ba tayong personal Bible reading? Kailangan ng discipline natin. Alam dapat natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi lang yan, sa mga practical na bagay, mahalaga na magkaroon tayo ng notebook or journal. Kaya nga meron tayong tinatawag na spiritual notebook. Kaya nga maging yung mga katuruan namin, yung mga itinuturo namin, mahalagang i-challenge nyo yun, i-check ninyo, tama ba ito? Kaya nga yun yung sinasabi namin na sulat mismo ninyo ang lahat ng mga sinasabi namin, ang mga itinuturo namin, itong mga main points na ito, itong mga explanations na ito, para pag-uwi ninyo, i-check ninyo, pag-uwi ninyo. Ang kagandahan sa ginagawa natin, book by book, ang pag-aaral natin. So nakikita ninyo. At sinasabi namin sa inyo kung anong background dito, anong historical background dito, anong reason bakit sinulat ni Apostle Paul ito, ano ang buong tema ng buong book na ito, anong dahilan kung bakit sinulat ito ni Apostle Paul, at bawat chapter, ano ang pinakatema nito. Kaya mahalaga mismo na tinitingnan natin, i-check natin. Tingnan niyo sa Apostle Paul. Hindi siya nagalit sa mga taga-Berea. Hindi niya sinabing, ba't niyo ako kino-question? Ako isang apostol. Ako sinend ni Jesus Christ. Ba't niyo naman sinesearch mga scripture? Tama na ang aking katuruan. Hindi niya nirebuke at hindi siya nagalit sa mga mananampalataya. Kundi inalaw niya ang mga mananampalataya na i-check nila. Basahin mismo nila ang scripture. Kaya ang sabi ng Bible, pag uwi nila ng bahay, sinecheck nila ang scripture. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo, nabasahin mismo ninyo ang Bible. Ang nakakatakot sa lahat, kapag sinabi na namin sa inyo, huwag na kayong magbasa ng Bible, maniwala na lang kayo sa sinasabi namin. Sigurado kulto yan. Dahil mismo ang Bible ay nagsasabi na dili-dilihan mong basahin ang aklat na yon upang masunod mo ang lahat ng nasusulat roon. And in Acts chapter 17, sinesearch sang scripture every day. Hindi yun mga apostol, mga uma-attend lang yun sa pagtuturo ni Apostle Paul. Kaya nga lahat ng mga mananampalataya, mahalaga, nagbabasa ng Bible. Amen po ba?
Katulad ng sinabi ko sa inyo, ang mga madaling madaya at mailigaw ay ang mga taong kaunti ang kaalaman sa salita ng Diyos. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hindi lang yon, kailangan rin magpatulong tayo sa mga mature believers, mga pastors. At hindi lang yon, mag-ingat tayo sa mga verses na out of context. Madali lang kasi gumamit ng isang verse, pero, di ba, katulad ng isang statement lamang ng isang tao, pag meron kang isang statement, ginamit nila yon, hindi nila tiningnan in context. Mali na ang interpretation. Tama ba ako? Pagdating kasi sa interpretation, mahalaga ang rule of context. Nung pinag-aaralan namin ng hermeneutics, sabi ng aming professor, huwag niyong kalilimutan ang tatlong bagay na ito pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Number 1, context. Number 2, context. And number 3, context. At hindi ko nakalimutan. Kanya pinagdiinan ang kahalagahan ng context sa hermeneutics. At ganoon dapat tayo. Hindi natin pinasusunod ang Bible, kundi tayo mismo ang nagpapasakop sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi pag hindi mo ini-apply ang context, ang mangyayari, madali ka lang ma-impluwensyahan ng false teachings. Kaya kailangan, alam natin ang konteksto. Amen po ba? Number 5, resilient faith. Ang resilient faith ay pananampalatayang nananatiling matatag. Yun ang sinabi ng Apostle Paul na kahit wala ako riyan, kayo mismo ay nananatiling matatag. Yun ang sinabi sa translation sa Tagalog. Kayo ay nananatiling matatag. So anong pinopoint nito? Na kahit sa matinding kahirapan, kahit sa matinding tukso at sa mga pagdududa, mananatili tayong matatag. Yun ang resilient faith. Hindi ito madaling bumagsak. Hindi ito madaling mawala sa kabila ng napakaraming mga hamon sa buhay. Sa kabila ng napakaraming mga pang-aatake. Sa kabila na maraming gustong mag-impluwensya. Tingnan nyo si Abraham, isang halimbawa ng resilient faith. Kahit nung siya inutusan mismo ng Panginoon, sa chapter 22 ng Genesis, sinabi ng Panginoon, ihandog mo sa akin ang iyong kaisa-isang anak. Nanatili pa rin ang pananampalataya mismo ni Abraham sa Panginoon. Hindi siya nagduda sa kabutihan ng Diyos, sabi ng Bible. Madaling araw pa lang, bumangon na mismo si Abraham. So ang resilient faith, na kahit parang magdududa ba ako sa Lord, parang ang hirap ng kanyang pinapagawa, nanatili pa rin matatag. Hindi siya nag-alinlangan sa kabutihan ng Diyos. Nakafocus siya sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Kaya siya bumangon ng madaling araw. Nagmamadali siyang gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi niya dinidelay ang pagsunod. That is resilient faith. Na kapag meron pinapagawa sa iyo ang Panginoon, hindi ka magdududa. Bakit? Nakafocus ka sa kabutihan at sa faithfulness ng Diyos. Pero bakit maraming Kristiyano ang nadidelay ang kanilang pagsunod? Ang problema, nagdududa sila sa Panginoon. Si Daniel ay isang halimbawa ng resilient faith. Kahit ipagbawal ang mag-pray, anong sinabi ng Bible? Ginawa pa rin niya yung kanyang nakagawian. 3 times a day pa rin siya nagpe-pray. Usapan doon buhay. Na kapag nahuli kang nagpe-pray sa Diyos, ikaw ay ipapakain sa mga gutom na leyon. That time, pag ipapakain ng isang tao sa leyon, ilang araw na din nila papakainin ang leyon. Para sa ganon, ibababa ka pa lang, lalapain ka na, kakainin ka na. Alam yun ni Daniel dahil isa siya sa mga matataas sa gobyerno. Pero anong sinabi ng salita ng Panginoon? Yung nakagawian pa rin niya, ginawa niya mag-pray, hindi siya natakot sa panganib o sa posibleng kamatayan. Nanatili pa rin siyang tapat sa Panginoon. That is resilient faith. Verse 5, basahin natin. For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit, and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is.
Sa Tagalog, sabi niya, kahit wala ko riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko. At masaya ako dahil maayos ang pamumuhay nyo at matatag ang inyong pananampalataya kay Kristo. So ipinakita mismo ni Apostle Paul ang resilient faith. Ito ang tunay na pananampalataya. Tingnan nyo yung word na ginamit niya. Sa English, how disciplined you are. Ipinakita niya yung order ng kanilang pananampalataya. Yung salitang discipline or yung maayos na kaayusan, ito ay military terminology. Yung ginamit ni Apostle Paul na disciplined. Na ang sundalo kasi na naka-formation, organized, may unity, laging handa sa anumang oras o laban. So nung sinabi ni Apostle Paul yung word na discipline, nakita niya ang kaayusan ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya hindi sila magulo sa kanilang pananampalataya. Maayos sila, matatag sila, naka-align sila mismo sa Diyos. Kaya nung sinabi ni Apostle Paul, how disciplined you are. Tandaan niyo, tayong mga mananampalataya, para tayong mga sundalo. Actually, binanggit mismo yon ng 2 Timothy chapter 2. Tayo'y inahalin tulad sa isang sundalo. Kaya tayo mga sundalo mismo ni Jesus. Kaya dapat maayos yung ating routine natin sa Diyos. Nagpe-pray tayo. Nagbabasa tayo ng Bible. Sumusunod tayo sa ating Panginoon. Lagi tayong handa sa anumang mga tukso, sa mga challenges sa buhay. So ipinapakita nito na ang faith natin ay totoo at hindi basta-bastang sumusunod sa sariling gusto lang natin. So yung ginamit ni Apostle Paul, yung word na firm. Anong ibig sabihin? Matibay, matatag, hindi natitinag. Para mga sundalo, hindi umaatras sa laban kahit sobrang hirap. So ganito ang pananampalataya ng mga mananampalataya nung time na yon. Matatag sila, nakaangkla sila kay Kristo. Hindi sila natitinag sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga challenges, maging sa mga maling aral. Majority sa kanila ay hindi na-impluwensyahan ng false teachings. Kaya tayo, mga kapatid ko, kailangan nakafocus tayo kay Kristo para hindi tayo madaling bumagsak. Hindi tayo matitinag ng ng pagsubok, ng tukso, ng mga maling katuruan. Amen po ba? So ano dapat natin gawin? Remain disciplined. Anong sinabi ng Apostle Paul? How disciplined you are. Nakafocus ito sa ating self-control and order. Ibig sabihin, nananatili tayong maayos. Meron tayong disiplina. Sinusunod natin yung mga tamang gawain kahit mahirap. Kahit minsan nakakainip din. Yung ginamit niyang word na discipline, na root word nito is training, correction, consistent habits. Yun ang root word mismo ng salitang discipline. Ulitin ko, ang root word nito is training, correction, consistent habits. So ano ang ina-emphasize nito? Yung ating lifestyle, sa ating daily practice. So isang halimbawa dyan, o halimbawa sa isang estudyante, ilan sa inyo estudyante rito? Pakitaas ang kamay. Ilan sa inyo dumarating yung time na tinatamad kayo pumasok? Pakitaas ang kamay, lahat ng mga, lalo na pag Monday. Tamad na tamad pumasok. Pati teacher, tinatamad. So sa mga estudyante, kahit tamad na tamad kayo, wala kayo sa mood. Pag sinabi na natin yung word na discipline, ulitin natin yung root word niya, training, correction, consistent habits. So kahit tinatamad ka, wala ka sa mood, mag-aaral ka pa rin from Monday to Friday. Babangon ka pa rin ng maaga, hindi ka nagpapalit. So tayo naman mga Kristiyano, ganito. Kahit pagod tayo, kahit busy tayo, nagpe-pray pa rin tayo. Nagbabasa pa rin tayo ng Bible. Sumusunod pa rin tayo sa kalooban ng Diyos araw-araw. Yun yung ibig sabihin ng discipline. Ulitin ko, ang ibig sabihin ng discipline, ano yung una? Training. Pangalawa, correction. At pangatlo, consistent
habits. Kaya mahalaga ang gawin natin every day. Meron tayong regular prayer. Daily word intake. Yan, araw-araw nagbabasa. So ang discipline is not a one-time effort. Ito ay continuous training natin para manatili tayong naka-align sa Diyos. Babalik ulit tayo yung word na discipline na ginamit ng Apostle Paul, terminology ito ng mga sundalo. Usapan rito yung formation, yung order. So ganun din tayo mga mananampalataya. Dapat continuous ang training natin para manatili tayong naka-align sa plano ng Diyos kahit mahirap at kahit maraming mga distractions. Pangalawa na dapat natin gawin, remain steadfast. Sinabi ni Apostle Paul, how firm your faith in Christ is. So anong focus naman nito? Firmness and faithfulness. Yung kanina, self-control and order. Ngayon, ang focus naman nito, firmness and faithfulness. Ibig sabihin, mananatili tayong matatag, hindi tayo natitinag. Tapat tayo kahit may pagsubok, kahit mayroong tukso. Nananatili pa rin tayong matapat. Ano ba ang root word ng steadfast? Firm, unwavering, constant. So, ine-emphasize nito yung ating karakter, ang ating loyalty. Loyal ka ba kay Christ? Usapan dyan kung gaano tayo ka-loyal kay Christ. Sa ating decision making, makikita ang kung tayo ay loyal kay Christ or hindi. Sa mga pagsubok, sa mga temptations, makikita dyan yung loyalty natin. Pagdating sa kayamanan, makikita dyan kung loyal tayo sa Panginoon or sa kayamanan or sa mga bagay sa mundong ito. Kaya mahalaga na naka-anchor tayo mismo sa Diyos, hindi sa mga circumstances. Kapag meron kayong pagsubok, meron mga problema, meron mga tukso, huwag natin ibase ang ating faith sa kung anong sitwasyon natin. Tandaan ninyo, ang ating pananampalataya hindi nakabase sa ating feelings, hindi nakabase sa mga circumstances. Naka-anchor yan mismo sa Diyos. Anong ibig kong sabihin? Kahit mawalan tayo ng trabaho, kahit tinanggal ka sa trabaho, kahit hindi ka ma-promote at na-demote ka pa, hindi man lang na itataas ang iyong sweldo, anong gagawin mo? Nananatili ka pa rin naniniwalang may plano ang Diyos at ang Diyos pa rin na magpo-provide ng pangangailangan mo. Amen ba? So ang pagtugon natin sa mga circumstances ay hindi takot kundi faith. Ang ating pananampalataya. Ang steadfastness ay makikita mismo sa paraan ng pagtugon natin sa mga pagsubok, sa mga trials natin na ito, na hindi ka matitinag, hindi ka matatakot, hindi ka maduduwag, hindi ka tatakbo, hindi ka susuko, bagkus lalapit ka sa Panginoon at panghahawakan mo ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, ang kanyang mga salita. Kaya maganda dyan, maging sa mga small trials natin, sanayin natin na magtiwala sa Panginoon. Kasi minsan sa mga small trials natin, hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon kinakaya lang natin. Madalas na nagtitiwala lang tayo sa Panginoon sa mga malalaking mga trials sa buhay natin. Dapat simulan natin sa mga small trials natin. Sa mga small temptations. Tayo magtiwala mismo sa Panginoon. Kaya napakahalaga nito. Kaya itong dalawang ginamit natin, yung remain discipline, nakafocus yan sa habits natin at routine natin. Yung ating prayer, Bible reading, ang ating obedience. Sa pangalawa, yung remain steadfast, nakafocus yan sa ating faith at character. Paano tayo magiging matatag? Paano tayo maging matapat sa Panginoon kahit maraming trials, kahit maraming tukso. Mga kapatid ko, dapat manatili tayong nakatayo pa rin sa ating pananampalataya. Ano man ang mga kakaharapin natin, ano man mga pagsubok, ano man ang mga plano ng kaaway, tandaan ninyo, ang Diyos ay mayroong magandang plano sa kanyang mga anak. At ang nagtatanggol sa atin ay walang iba kundi ang ating Diyos. Maging sa mga pang-aatake ng mga maling katuruan, sa impluwensya ng mundong ito, huwag nating hayaan na impluwensyahan tayo ng mundong ito. Huwag tayong makikinig sa sinasabi ng mundong ito, kundi ang pakinggan lang natin ano ang sinasabi ni Kristo.